Todo po rin mga kababayan, yung mga eksperto dito sa atin sa National Defense and Foreign Relations sa naging pahayag ng ating Pangulong BBM doon po sa Singapore, sa Shangri-La Forum, dahil talagang tumayo yung ating Pangulo para ipaglaban po yung ating karapatan para sa ating sovereignty ng ating bansa. Dito po sa West Philippine Sea, malayo talaga niya Mr. Marabilla si Maudix. Malayo po. Kaya napabilib ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga eksperto sa national defense at saka sa foreign relations. Ito ngayon yung balita. Iparinig ko po sa inyo mga kababayan itong report ng PTV4. Ito po, pakinggan po ninyo. Ng mga eksperto ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue saan tinalakay niya ang mahalagang usapin sa rehiyon kabilang ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Long and firm. Ganito inilarawan ni Dr. Renato de Castro, professor ng Department of International Studies sa De La Salle University, no speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Magandaan niyang binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ng Pilipinas bilang isang archipelagic state sa pinang West Philippine Sea, lalo't patuloy na iginikit ng China ang 9-dash line claim sa buong katubigan. Gayon ang pagiging bahagi ng Pilipinas sa rules-based international order, kabilang ang 1945 San Francisco Treaty na bumuo di ba, mga kababayan? United Nations, 1967 Bangkok Declaration na bumuo sa ASEAN, at ang 1982 Manila Declaration na nagbibigay importansya sa kapayapaan sa rehiyon. Malayo po si Maudix. The fact that he mentioned the elephant in the room without mentioning of that elephant. So we have to give credit for the degree of sophistication in the speech of the President. Naging komprehensibo rin ang talakay ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin ng Taiwan na sensitibo sa China. Ikinatuwa naman ni Don McLean Gill, professor ng Department of International Studies, ang pagbibigay importansya ni Pangulong Marcos Jr. sa ninanais ng Pilipinas na mangyari sa Indo-Pacific region. Nabatid na may kanya-kanyang pananaw ang mga bansa sa Southeast Asia, lalo na sa usapin sa pagitan ng US at China. Nakaset po ang lens nila na binary US-China perspective. Dinismantle ng ating presidente. Now we have just as much a right as an individual actor with our own destiny as any other major or great power. Pinuri rin ni Romel Chong, Professor of Praxis sa Ateneo School of Government, ang pag-iit ni Pangulong Marcos Jr. ng pagtindig ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea ay nakaangkla sa sarili nitong interes at hindi ng ibang bansa, maging ang equality of state na hindi tumitingin sa lakas ng kapangyarihan ng isang bansa. Normal rules do not apply to them. Okay, yun yung konsepto natin. Ang sinasabi ni Presidente, kay malaki yung bansa nyo, kay maliit kaming bansa, by operation of international law, patas lang tayo. Dapat anyang abangan ang magiging tugon ng China sa mga tinalakay na usapin ng Pangulo. May reaction na po yung China. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Yung Chinese Defense Minister po, nagsalita na rin po. Mamaya iparinig ko po sa inyo. Dito muna tayo, mga kababayan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang leader ng bansa na naimbitahang magsalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ng oldest security forum sa Southeast Asia. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Di ba? Nakaka-proud mga kababayan. Talagang tumatayo po para sa karapatan ng ating mga mamamayang Filipino in the sovereignty ng ating bansa. Pakinggan ninyo po itong napakagandang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Waters of the West Philippine Sea from the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. The lines that we draw are not derived from just our waters are not derived from just our imagination, but from international. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 award,
which affirms what is ours by legal right. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Matindi We po. are not only unyielding in protecting our patrimonies and our dignity as a proud and as a free country, we are also firm in our regional and global peace. In 1976, 5 leaders of Asia, including my father, signed the Treaty of Amity and Cooperation in the Southeast Asia, or the TAC. This landmark treaty is meant to ensure peace, everlasting amity, and cooperation amongst nations. The TAC's provisions were relevant then, and they remain relevant to this day. As we have done in the past, we will embrace our role in this region and around the world with a sense of purpose. We are determined to be for the good, a force for peace, a champion of regional and global unity, a staunch defender of the rules-based international. It has become even more crucial for us to assert that the future of our region will be driven not by 2 powerful countries, but by all of us. Peace, security, they are the business of all countries. We are not mere bystanders to unfolding world events. We are the actors that drive those events. We are the main characters in our collective. We are the owners of the narratives of our regional community. Geopolitics must not distract us from our fundamental duty as civil servants, as public intellectuals, as statesmen, to deliver for our people, safeguard the future of the coming generations. This is the reason why we strive for stability, for security, and for peace. This, ladies and gentlemen, is our core purpose. It is for this most noble of causes that we must come together to win the future of our region and to make a better world. Di ba nakaka-proud mga kababayan? Kaya talaga todo puri po yung ating mga experts sa naging paninindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan dito po sa West Philippine Sea. At never siyang magpapasindak po. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, Filipinos do not yield. Yan po yung sabi niya. Oh. Marcos says, Filipinos do not yield in swipe at China. This effort to align our definition of our territory and our maritime zones with what international law permits and recognizes. This has been inscribed in Article 1 of our Constitution. As Senator, I was proud to co-sponsor our Archipelagic Baselines Law, which defines the basis of our maritime jurisdictions. As President, I look forward to signing our Maritime Zones Law, which will clarify the geographic extent of our maritime domain. Our efforts stand in stark contrast to assertive actions that aim to propagate excessive and baseless claims through force, intimidation, and deception. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Malinaw pa, Filipinos do not yield. He has no intention, mga kababayan, na isurrender po ang alinmang teritoryo ng ating bansa. Kamusta naman po, mga kababayan, si Mau Diggs? Ipakinggan natin kung ano yung sinabi niya noon. So, rindido po si Mau Diggs. Oh. Philippine President Rodrigo Duterte says he cannot stop China in disputed seas.
Wala siyang idea, mga kababayan. Mahirap talaga po na iniligay natin as president, ibinoto natin yung dating Pangulong Digong mula sa pagka-mayor to president. Wala siyang idea kung paano gagawin, mga kababayan. Wala siya kasing experience. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malawak ang experience po sa international relations, sa geopolitics, and international security. Wala siyang idea. Kaya pakinggan ninyo po ang kanyang mga pananalita. Ayan po siya, mga kababayan. I cannot go there even to bring the Coast Guard. What? To drive them away. China also claims the property and he is in possession. What? Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. When siya mismong nananakot po. Fish, who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow, because before that, they were driving away our fishermen. Di ba, inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because the Filipinos are of the belief that they are also declaiming it. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can... So yun, mga kababayan, ang sabi ni Mau Diggs sa interview sa kanya ng mainstream media, sa report po ng Time Magazine. Ito pa, mga kababayan, sabi diyan, amid Chinese incursions, Duterte again says nothing the Philippines can do. Kung si Mau Diggs po, nothing can do, sabi niya, nothing that we can do, the Philippines can do. Ano pa si Inday? Yung tatay nga po, surrender na, yung anak pa. Lalo na po si Inday, nasa issue ng West Philippine Sea, no comment. Naintindihan na ninyo? Ayan, sabi ni Mau Diggs, pakinggan po ninyo kung ano ang sinasabi niya rito. We can retake it only by force. There is no way that we can get back the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. You know the cost of war. And if we go there and really to find out and to assert jurisdiction, it would be bloody. It will result in a violence that we cannot maybe win. Lorenzana then. Wala pang laban po, surindido na. Sinindak-sindak lang po ng China. Sumurinder na si Mau Diggs. Tapos maniwala kayo sa sinasabi nilang maisog sila. Ang tunay na maisog po talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang siya maisog, wise pa siya. Ang ginawa niya, mga kababayan, ang ginagawa niya ngayon, i-engage po yung ating mga kaalyadong bansa. Ang tawag natin, the like-minded nations, America, Japan, Australia, and the European countries, tumutulong po sa atin to pressure China. We have to assemble, mga kababayan, a superior force. Yun ang naisip, mga kababayan, na strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos para i-push back po ang China. Kaya napabilib po yung mga eksperto sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, and he articulated his stand very clearly, mga kababayan, to the Chinese, to Xi Jinping, sa kanyang mensahe, mga kababayan, dito sa sa Shangri-La Forum. Kaya napahanga po si De Castro. Yan po. Fact that he mentioned the elephant in the room without mentioning the name of that elephant. So we have to give credit for the degree of sophistication in the speech of the President. Sabi pa ng isang professor po, ayan.
po ang lens nila na binary Si Don US-China McLean perspective. Hill. And yan po ay dinismantle ng ating presidente. Sinabi niya na we have just as much a right as an individual actor with our own destiny in the region as any other major or great power. Pinuri Ito pa yung sabi ng isang professor po. Ang sinasabi ni Presidente, kay malaki yung bansa nyo, kay maliit kaming bansa, by operation of international law, patas lang tayo. sa ngayon, dapat Kaya panalo po ang naging speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinangaan po ng ating mga experts. O ngayon, sabi natin kanina, yung China nag-react na po. Yung Defense Minister po ng China nag-warning po. Sabi dyan sa report ng Inquirer, China Defense Minister warns of limits to restraint on South China Sea. Yung pasensyaan niya namin, may limit. Ay, wag ninyo kaming tinatakot. May limit din ang aming pasensya. Kayo itong nambubuli sa amin. Kayo itong malinaw na nang aapi. Hindi tumutupad sa international law. Pagkatapos sasabihin ninyo na may limit sa inyong pasensya. Kami ang nagpapasensya sa inyo. Tama po? Pero ibigay ko sa inyo mga kababayan kung ano sinasabi nitong Chinese general. Ayan po yung sabi niya. Hindi man ninyo maintindihan. Basahin ko na sana po yung sinasabi. Sabi diyan, there are some countries that under the instigation of external forces 但确有个别国家在外部势力的煽动下 have broken bilateral agreements, violated their own commitments. Yung datihan lang po, pinapalabas, may secret deal talaga. Wala man silang maipakitang secret deal na pinasok ni Mao Diggs. Iniimbestiga na nga po ng Congress natin, lahat nagdi-deny. Di ba? Pero ito yung pinapangawakan po, na may commitment daw tayo. Isingilin ninyo si Mao Diggs. Gusto ninyo i-arrest ninyo si Mao Diggs for violating the agreement. Inyo na po. Di ba? Wala na kaming paki sa matandang yan. Diyan na sa inyo. Yan po ang sabi niya. Have broken bilateral agreements daw. Violated their own commitments. Ipakita ninyo. Asan yung pinirmahan? Ipakita ninyo. Huwag kami 违背自身的承诺，有预谋的挑 deliberately provoke troubles, created false impressions. Tayo pa yung nanggugulo daw. Kayo yung pumasok sa aming exclusive economic zones. Kayo yung nagtayo ng mga structures dyan. Dati wala man kayo dyan mga structures, pati mga artificial islands. Yung lupa galing pa sa Pilipinas. Tapos binabaliktad ninyo kami. Kami pa yung nagpo-provoke at nanggugulo at nangluloko. Created false impressions daw, mga kababayan. Ituloy natin. 不导视听，家的整体利益违反 Misled the public, even disregarded regional countries' overall interests, and gone against the spirit of the ASEAN Charter to comply with external powers. Talaga niya, Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagsasabi. Baliktad po lahat. Yan po. 宪章精神，配合外部势力在本地区 and deploy medium-range ballistic missiles in the region. Nangingialam po, mga kababayan, sa pag-deploy natin ng ballistic missile. Yung ballistic missile po na inilagay namin sa territory namin, nandun sa, sa Cagayan, sa Ilocos region. Bakit? Inyo na ba yung Ilocos region namin? Yung Northern Philippines? Magreklamo kayo kung ang aming ballistic missiles nilagay namin dyan sa Hong Kong. Tama? Or nakipag-usap kami sa Taiwan para ilagay ang aming ballistic missiles sa aming pong military base. So anong pakinin nyo? Yan po ang sinasabi nitong defense minister ng China. 严重破坏了 Sabi pa niya, and severely damaging regional security and stability.
Kayo kayo nagsimula ng military activities. Siyempre kami gagalaw din dito. Ang gusto ninyo kasi matulog lang kami. Kaya gustong-gusto ninyo si Maudigs. Natutulog lang yun eh. At siya pa yung nananakot sa amin. Tinatakot niyang imamasakir daw yung aming armed forces. Saan kapulutin yan mga kababayan? Yung Commander-in-Chief ng Pilipinas, yung Presidente mismo, yung nananakot sa mga sundalo niya. So yan po mga kababayan ang sabi ng Defense Minister. So sabi niya, those acting in this way will ultimately burn themselves. Nanakot pa, hindi man po kami natatakot sa ganyang mga pananalita ninyo. O di subukan po ninyo kung hindi kayo kuyogin ng Allied Forces. Pag hindi kayo natulad kay Saddam Hussein, kay Libyan leader Muammar Gaddafi, subukan lang po ninyo. So sabi niya, the international community sees this very clearly. China has maintained sufficient restraint in the face of rights infringements and provocation. Kami pa ngayon yung nagpo-provoke sa inyo. Ganon ang narrative of lies, mga kababayan ng China. But there are limits to this. Yan po, may limit sa lahat ng ito. Wala kaming paki sa sasabihin po ninyo. Wala kaming paki sa isipin ninyo. We will defend. Sabi ng aming Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos do not yield. Yan po ang aming magiting na Pangulong Bongbong Marcos. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ayos mga kababayan. Ganon katapang at katalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang speech po, may balance po siya. Bakit niya Mr. Maravillas sasabi mong may balance? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang intention po makipag-away. He is committed to peace. Napakalinaw po ng mensahe ng ating Pangulo doon sa Shangri-La Forum. Yan po. We are also firm in our commitment to regional and global peace. We renew this commitment at this turbulent juncture of our history. I will repeat what I said at the United Nations almost 2 years ago. Amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. Our open, inclusive, and rules-based international order is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. Di ba malinaw? Kaya po, yung propaganda ng mga pro-China na gusto pong subo sa gira yung ating bansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pong katotohanan. But we are ready to defend. Yan ang klaradong mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tayo makikipaggira, pero pag tayo po ay nilusob, may nangyari dito sa West Philippine Sea, may namatay, we have that right to invoke the Mutual Defense Treaty. That is for our defense. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.